Hello everyone, good afternoon. My name is Regina Rodriguez and I lost my daughter last year, April 17, 2022, Easter Sunday, and I'm here again. I was doing this video to help myself for my grieving. Anyway, today is November 30, Thursday, 12:46 p.m. 49 degrees here, and it's not that chilly like some past days kasi it's like 20s lang, almost like 30s, but better kesa sa ibang places na talagang upstate ngayon is like nag-i-snow na sila. So we're still lucky, but it's cold syempre. Anyway, today our topic is all about sign that people that they're not dealing with the grief and loss. Kasi especially ang mga lalaki, ang lalaki kasi iba sila compare sa ating mga babae kasi like I said, I joined the chat room, and usually puro babae ang nagjo-join sa mga chat room, like like what happened to us, yung mga nawala ng anak. Anyway, may pailan-ilan lang lalaki na nagjo-join, but you can tell that they're angry, and it's not easy to move forward. It's kinda, yung ano sila, yung talagang masisense mo sa pananalita nila na nagalit sila, at especially sa may faith, Syempre lahat tayo nasaktan, lahat tayo iisa ang biniblame pagdating sa ganitong panahon. Sa mga ibang hindi nakakaranas pa ng ganitong situation is I cannot blame them na hindi nila tayo maintindihan, but actually dumating din yan kasi sa point ko na of course ang una-una ko talagang binblame is God, but pinipilit ko rin na intindihin the situation, but like I said, it's a process, hindi madali. So hindi rin natin masisi ang mga iba na they really mad. Ako din, galit din ako, but I am trying na, like I said, na kasi kung magagalit ako, mahihirapan lang ako. So ayokong maging bitter kasi alam kong wala nang babalik. It's hard to think about na wala nang babalik, pero wala kang magawa dahil yung being strong na lang ang choice mo ba? Wala ka ng ibang pwedeng gawin, walang solusyon sa pain na nararamdaman namin. Anyway, the reason I was talking about this is all because of my, like I said, my husband. Actually, this morning, I was surprised kasi on the road pa lang siya tumatawag na. So usually hindi niya ako binabother when I'm sleeping in the morning. Actually hindi naman ako natutulog, but the thing is it's really hard to get up in the morning kasi lagi na lang wala kaming tulog, lagi kaming napupuyat, kaya yung morning namin is talagang napakahirap bumangon, talagang napakabigat ng katawan, kaya lang pipilitin bumangon dahil nagtatrabaho pa kami, may mga bills pa kami, may mga obligation pa na dapat harapin, so we have no choice but to keep going. But anyway, I was surprised when he called because na-stop siya ng police. Actually, I didn't ask what happened because I know he's very, very, very disappointed. I mean, very upset. So I know he's anxious, he's mad, but wala akong magagawa kasi it's already done.
good thing I understand. But before, every time na he had a incident like that, I was really mad talaga. I was really mad kasi you're thinking about your bills, magbabayad ka na naman, ganito. But this time, I'm not trying to be, I don't know, medyo cool na ako kasi naintindihan ko na ang mga bagay na sometimes you cannot avoid, you cannot prevent those incidents. So what I did is, I know very frustrated siya kanina, and you know, talagang gusto niyang magalit, but I told him, you know, just relax. Wala tayong control sa lahat ng mga nangyayari, so hayaan mo na siguro, just na lang, be patient na lang, kasi minsan nagagalit na siya, ikaw na nga yung ganito, masakit na nga yung ulo mo, ayaw mo nang gumalaw, tas ganito pa yung nangyayari, puro stress, tapos ganito. So inayaan ko lang siya na i-release niya rin yung pain niya, kasi wala naman talagang dapat masisi sa mga nangyayari. So he was able to mag-calm down. So it's good. Kasi yun na lang talaga yung gagawin namin ngayon, be patient to each other. Kasi minsan talaga namang ma-stress ka dahil talagang ayaw mo bang mangyari yun yung nangyayari. Kaya I think habi ko sa kanya is like, i-let go mo na lang, it's okay. What we're gonna do is, you know, find a way na you know, hindi namin alam kung magkano nang babayaran. You know, dito minsan nakakasawa na yung mga unexpected na bayaran. So syempre sometimes pag ganyang frustrated ka na, sisisihin mo na naman yung, I don't believe that, you know, bakit nangyayari yan, talagang mangyayari yan, hindi yan ganito, hindi yan gawa ng Diyos, hindi yan ganito. Actually wala naman talagang ganon, hindi naman gawa ng Diyos yung mga nangyayari sa buhay natin, kung ano-ano, maybe, but hindi natin sure. Sabi ko ganon sa sarili ko ngayon, kaya sabi ko, it's okay, kasi yun lang talaga. Buti na lang I was listening to those, kasi ako talagang tinutulungan ko yung sarili kong maka-move forward, dahil hindi yun ganun kabilis hindi yun ganun kadali Kaya naintindihan ko rin naman siya, kasi lalaki siya, mas mahirap sa kanya kasi hindi nga sila katulad namin mga babae na very open, very vocal, you know. Iba yung ng babae compared sa mga lalaki. Yung mga lalaki kasi syempre may mga ego rin sila, plus hindi madali sa kanila yung mag-release ng kung nasa puso nila. Kaya yun talaga ang paghandaan namin, anuhan namin ng pasensya. Anyway, kahapon I was so excited to do this video, but the thing is, I was busy yesterday, so I don't have chance to do it. Plus may mga reels pa ako na I need to answer the comments. So nagbe-video lang ako pagka fresh yung mind ko, so I can talk, so I can think what topic I'm gonna do. So today is medyo may break ako, may time ako ngayon kasi mamaya pang konti yung client ko. Anyway, yesterday kaya excited akong mag-vlog kasi nagising ako ng like yung hindi ko nga narinig yung alarm ng asawa ko, but narinig ko nung tumayo siya, and when he opened the door, and then nagising ako kasi I was dreaming about my daughter, and napanaginipan ko siya. Ang haba ng kwento ko, ay ng dream ko. Tapos talagang may kwento, ang haba ng ang alam ko talagang mahaba, at saka this is the first time na makita ko ang mukha ng anak ko sa dream ko, at saka yung nahawakan niya ako, kasi hindi ko sana ito kukwento sa asawa ko, kasi ang asawa ko pag nakarinig niya yung mga ganyang kwento is hirap siya. Although ako din, hirap din. Kaya lang I was so excited kasi
minsan, di ba, pag nananaginip tayo, pag hindi mo na kwento, nakakalimutan mo na, nawawala na sa isip mo kung ano exactly. Napakahaba pa naman ng aking panaginip. So, ano siya, sabi ko, I have a dream, sabi kong ganun sa kanya. Kasi alam niyang bakit ako nagising ang aga pa. Sabi ko kasi nanaginip ako about your daughter. I saw her. This is the first time I saw her face, and very strange kasi ang panaginip ko actually is ano ko na daw, time ko na. Tapos it's funny kasi yung time ko na para akong preso, yung hinuhuli ng mga pulis, pero hindi, mga tao na talagang hinawakan ako, tapos may sinaksak dito sa brain ko, pinasok, tapos pagtingin ko, tinanggal nila, it's a bobby pin, yung hairpin, tapos pero wala akong nararamdaman, but I saw the blood, pero wala akong nararamdaman na anything, any pain. Sabi ko, ganito pala pagka nawala ka na sa mundo, wala ka nararamdaman, sabi kong ganun sa sarili ko. Tapos kikita ko yung blood, tapos bigla akong nakita yung anak ko, kasi nakita niya ako, sinalubong, tapos sinawakan niya ako dito sa arm ko. Tapos she was very happy, and sabi niya, kasi pag nilalambing ako ng anak ko, parang nagbe-baby talk yun. Ngayon sabi niya ganun, hawak-hawak niya na patalon-talon pa siya. Sabi niya sa akin, andito na si Mami, andito na si Mami. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n, andito na si Mami. Paulit-ulit siya na patalon-talon siya. Tapos tuwan-tuwa siya na sabi niya, andito na si Mami, andito na si Mami. Sabi niya gano'n. Kaya I was so excited kasi I was so happy kasi feel na feel ko talaga yung mga arm niya, yung kamay niya, na yun talaga, alam ko yung touch ng anak ko. Tapos marami pang kwento na actually na hindi ko na masyado matandaan, but napakahaba ng dream ko. And then ang alam ko nga, wala na ako dito, kasama ko na siya, tuwan-tuwa na siya na magkasama na kami. Tapos nakaupo kami sa couch, yung mga andun yung mga, may mga kasama ako, pero alam ko mga pamangking ko or dito sa Amerika, pero hindi ko matandaan kung ano yung mga mukha nila, hindi ko nakikita. But anyway, nung nagkaupo kami sa couch, bigla kaming yung parang earthquake na kinain kami ng nagtaklob yung couch namin, tapos lumubog kami na para kaming kinain ng earthquake. So nalungkot ako kasi sabi ko, what? Pinababalik na yata ako. Sabi ko, hindi ko pa yata time, sabi ko gano'n. Tapos sa sobrang kasi nalungkot ako kung ibabalik ako. Tapos nakita ko sa bubble, may bubble siya na parang puti na. Pero yung loob ng bubble is dark, you know. Pero transparent yung bubble niya na parang glass siya. Tapos nakita ko yung mukha ng anak ko. Yung mukha niya lang, pero nakasmile siya. Sabi niya, gumanon siya na parang, I don't know kung anong ibig sabihin, okay, it's okay, nakasmile siya. Kaya nagising ako, yun yung time na narinig ko yung husband ko lumabas ng door, and then sinabi ko nga sa kanya, I have a dream. Sabi ko gano'n, kaya lang nagtataka ako. Ayoko sana sabihin, sabi ko, kasi alam ko masasaktan ka na naman na maririnig mo about your daughter. And sabi niya naman, it's okay, sabi niya. So kaya from yesterday, alam ko he's very anxious talaga na ganun. Kaya lang talagang excited ako na ikwento ko. Kasi I'm so excited na nakita ko yung anak ko sa dream ko. And this is like I said, the first time I saw her face. Kasi diba sabi nila sa atin, pag napapanaginipan mo yung taong wala na rito sa mundo, hindi mo nakikita yung mukha. But I saw her face. Talagang yun ang face niya. Kitang-kita ko yung mukha ng anak ko. But she's very happy na nakita niya ako na ano pa siya, yung like yung paglambing niya sa akin na nagbe-baby talk, tapos hinahag niya ako, hinahawakan niya yung braso ko, na talagang she's very very happy. Anyway, yun yung mga naano ko kahapon na I cannot, you know,
yung talagang feel ko yung sana, yung sarap. Pero paggising mo, syempre, balik ka sa reality, is like, it's not easy. Kaya alam ko yung husband ko is kinda, ano talaga, dahil sa hirap talaga siya. But like I said, sana lang kung gusto niyang lang sanang, kasi minsan pag hindi ka nagsisik ng help, nagbi-build na yan sa brain natin yung mga ganyang, yung nagbi-build na siya ng hindi maganda sa brain natin, kasi hindi sila natutulungan. Kaya, but I don't know what I'm gonna do, but I can tell now, I'm trying to be calm, I'm trying to show him my support and understand how he feel. So hopefully, kasi ako, I tried everything. I went to therapist, nag-medication ako, sleeping pill, yan, mga pampakalma, whatever. Kasi I need it para makafunction ako. But para sa kanya kasi, which is naintindihan ko, kasi may couple of guys nga na nag-join sa chat room namin na talagang he's very, very mad. He's very, very upset. Especially to God na bakit ganon. Kaya yung iba, they're trying to calm siya para hindi siya magalit. They're trying to explain, share yung what they've been through, and how they accept, and I mean how they process the grieving, na syempre pagtiwala ka na may Diyos, ganito, and he hated so much. Naintindihan ko yung, kasi parang pag nasa ganitong posisyon, parang ayaw mo makinig talaga eh. Siguro yung mga taong nakakasabi niyan is like, for how many years nang nawala yung anak nila, but still, the pain is still there, but at least, they were able to say about, yung maintindihan mo na, it's not God's fault, it's not like, we don't need to blame anyone, yung mga ganun ba. So, nasa stage pa lang ng ganun ang husband ko, kaya naintindihan ko naman yung situation niya, kasi I wish I can help him, but like I said, ang guy is not easy to convince, hindi katulad natin, kaya I always try explaining to him na, alam ko naman, kasi pag sinasabi kong kailangan mo ng mag-therapist or what, sabi niya ganyan, sa kanya kasi parang ang feeling niya, alam ko na yung sasabihin nila, alam ko ganito lang naman niya, ganito, pero hindi nga yun kasi ako, ganun din ako dati. But nung na-try ko, actually, kung siya lang din ang magsasabi sa akin kung ano yung conversation namin ng therapist ko, hindi rin ako maniniwala. Pero if you have someone na magsasabi sa iyo ng, kung parang bang naiintindihan mo, parang bang convincing yung pananalita nila. At saka kaya nga sabi ko ngayon sa kanya, I think the best thing para hindi ka hirap, kailangan talaga ang kausap mo yung talagang hindi mo sila kilala, hindi ka, kasi sabi ko ako, I am not I'm not comfortable talking to my friend about my feelings. Sabi ko kasi sometimes I feel like ang mga kaibigan natin, but tomorrow, you never know what's gonna happen, kasi even the family, sometimes, very, very happy kayo, very, very sweet, and then later on, you guys gonna get tired to each other. So, ayoko na, parang nasawa na ako sa ganong situation na, okay ngayon, bukas hindi, So, I feel like I don't trust anyone, but people that I don't know, at least yung wala kayong isusumbat sa isa't isa, wala kayong hard feelings, kasi you don't know them, you don't know, hindi ka nila kilala. So, yun ang para sa akin, kaya yun ang trying to explain to my husband. But like I said, hindi pa rin siya convincing na ipagawa ko sa kanya yung mga bagay na yun. Anyway, this morning, habang nagsalang ako ng labahin, I was listening to yung mga ibang mga Christian fellowship na pinipilit ko
kahit na I'm not interested, I'm trying to force myself para makarinig lang ako ng mga positive na, positive thoughts. So, yun ang ginagawa ko kanina. So, habang I was doing my laundry, nagtitiklop, maraming, bago mag-start magtrabaho, nakikinig ako. So, kahit na actually talagang hindi ako convinced right now, but I'm just forcing myself kasi nga, like I said, kung iba yung mga taong nagsasalita, parang naiintindihan mo kaysa yung katulad namin, couple kami, sometimes hahanap ka pa ng way na you're in the mood kasi sometimes hindi mo alam kung makakatulong sa isa't isa or mag-uumpisa lang ng argument nyo. So, sometimes mas maganda yung pagbigyan din natin ng sarili natin. Makinig tayo ng mga, mga ganong salita ng Diyos, yung mga, syempre, kasi ako talaga, actually kasi yung mga pamangkin ko, I know they're trying to help me. They're trying to send some clipping ng mga Christian fellowship, but andun pa rin yung feeling mo na tumatanggi ka, but you're trying to appreciate, na they're trying to help you, kasi hindi nga ako nakikipag-conversation to anyone, hindi ako nakikipag-usap to anyone dahil nga sa I don't wanna talk about, what happened to my daughter. Hindi ko gustong ukot-katin kung anong nangyari kasi I already made my decision. So, don't talk about it kasi parang bumabalik ako sa zero, parang bumabalik ako sa hirap na pinagdadaanan ko for the first day na malaman ko what happened to nawala na yung anak ko. Kaya I can't kaya din ako sa mga, lalo na sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, na I'm not communicating with them kasi it's really hard. Kahit na text lang, kahit na messages lang, lalo akong di nakaka-function kasi I end up, na be-breakdown ako. Kaya I rather na mag-quiet na lang ako until maybe when I'm ready. Kaya lang, like I said, in-explain ko naman sa kanila na let me, find myself first kasi talagang sa ngayon, I'm not ready to talk to anyone. I don't want, kasi yun ang feeling ko. Actually, I cannot wait until, mag-retire kasi right now, I feel like I wanna go somewhere. I feel like I wanna be by myself. Yung wala akong kausap, but I have no choice but to continue kasi I have to work. We have bills to pay, so no choice. Kaya so far, naintindihan naman nila ako. Minsan nga naaawa din ako sa mga kamag-anak din ng asawa ko dito kasi lalo na yung mga pamangkin. Kasi especially yung pamangkin ko sa husband ko is very close sila sa akin. And I'm trying to avoid them kasi it's not that I don't like them. It's not like galit ako sa kanila kasi wala namang dahilan para magalit ako to anyone. It's just, ang feeling ko is like, I'm not ready to mingle, to, sa mga friends, yeah, once in a while, nag-join ako, but actually, pinipilit ko lang yung sarili ko kasi I have to. Pero actually, I am not very interested joining to any gathering, but we have to, kaya ako naman kahit ganun ako, at saka the good thing with me is kasi my job is like siyempre service yung sa akin, so I have to deal with the people, customer service, kaya I have to deal with them, talk to them, but at least during my time I know how to divert at saka I know how to set aside my feeling. Like I said, parang nga akong double face, for a while I will keep that, so and my client, they know what I've been through, kaya they are very careful, na pag-usapan kasi I always telling them, I don't wanna talk anything. We can talk about good memories, but
try to avoid na ma-upset ako kasi I still need to finish you here, sabi ko. But I know, I know what I'm doing. Alam ko naman na kung kahit ganito ako, alam ko naman yung trabaho ko, alam ko naman yung ginagawa ko. I'm just, giving them notice na, yung mga good memories lang para makapag-function ako. So, they understand and I'm very thankful about that. Anyway, hanggang dito na lang muna kasi minsan nakikarried away ako sa pagkukwento sa inyo kaya napakahaba na pala ng time ko. But anyway, yun lang naman ang na-experience ko for today. It's so sad but what can we do, right? At least he's safe. Kung hindi natin maiwasan talaga yan. So, I'm hoping lang na sana it's not, hindi na maulit kasi ang hirap talaga, and I cannot blame him kasi nasasaktan na nga siya, nahihirapan na nga siya na, tapos kung magagalit pa ako, it's gonna be too much for him. So, talagang we need a lot of patience, para matulungan namin ang mga sarili namin because it's not easy. Anyway, kung hanggang dito na lang muna kasi ako, I still need to go back to work. Ready na ako. So, hopefully, subaybayan nyo yung pinagdadaanan ko ngayon after I lost my daughter. And please, subscribe, like, and sharing na rin please. Para naman, tawag dito, hopefully, dumami yung mga followers ko. So, it's a big help for me. I feel good kasi, sana lang hindi kayo magsawa. Okay? Okay, thank you so much. Till next again. Have a good day and God bless us all. Thank you. Take care.